young, energetic, and very beautiful. That's on record. Magandang hapon po. Councilor Selena Baezat yan. Sa ating pong mga representatives of working homes in our city. Mula ko sa ULS St. Joseph Working Center, we have here Ma'am Aurora Arjunisio. Parang na-encounter ko na yata sila. Parang one time masakit ang ulo kong binili ako ng andong. Anyway. Siyempre, mula ako sa Alita's Birthing Home. Alita? Alita Ilagan. Saan po ito kami? Birthing Home yun. Sa Rizal po. Alam ko sapagkat karamihan po kasi ng mga Ilagan, mga taga-sentro. Siyempre sa Sound 23 Birthing Home, we have here Ma'am Junisha. Junisha Reyes. From Ate Lourdes Birthing Home, we have here Ma'am Lourdes Pilot. Of course, Tanas Birthing Home, we have here Ma'am Cayetana Romero. Of course, ang representatives po natin from the CHO, we have Ma'am Maggie Sato and of course, Dr. Robbie. Mga representative po ng co-members ko. Dito po si Kuya Jason Angel-Pinorio. Wala po sa opisina ni Councilor Rex. Sige po lahat, magandang hapon. So we have 4 items in our agenda for this afternoon. Pero the first one is the ordinance regulating the operation of bird homes in Santiago City. So, to begin with, the first agenda was taken up during the previous committee hearing last February 17. But the same was deferred so that we may hear from the concerned operators of bird homes within Santiago City. So, now that the concerned bird homes are well represented, may we hear from the proponent of this measure, Honorable Selena Baezat on the nature and purpose of the legislative measure. Thank you to our committee chair, Councilor Vinci Agabao, and to our birthing homes operators and owners. Siyempre po sa kapartner po natin na department, CHO representatives, Dr. Go and Ma'am Hami. To everyone, blessed afternoon. Yes po. Being the proponent of the said legislative measure, recap lang po, this is the second committee hearing for the 8th City Council po na pinatawag po ng ating committee chair, Councilor Agabao. Yung una po, hindi ko nabigyan ng notice ng ating operators. Kaya po, siniguro po namin ngayong second committee hearing ay kayo po ay makapatawag na since kayo po ang main object na nasa po natin draft ordinance. In fact, kung maalala po natin, last quarter po ata ng 7th City Council, ito po ay pinasok na natin sa Sangguniang Pamilya. However, naabutan po ito ng election, so hindi na po natin na ituloy ang magpasa. Meron na po tayong mga initial na pag-uusap at sinubukan po natin na ilagay dito sa nasabing ordinansa. Ngunit, ang ating pong secretariat ay hindi po ata na ilagay mga gusto po ninyo dati, yung iba pong mga detalye. So, binibigyan po tayo ng pagkakataon ulit through the committee ni Councilor Vinci para po ayusin po natin ang nasabing ordinansa. Ang purpose po ng ordinance sa madaling sabi po ay para po i-regulate yung mga nasisisulputan po na birthing homes around Santiago City or within the territorial jurisdiction of Santiago City. Ito po ay trabaho po ng city government unit. May legal basis po tayo ng state sa ating ordinansa. Siyempre po kailangan po natin dito sa local government unit, yung CHO, malaman kung ano at kung paano po nag-ooperate yung mga birthing homes within Santiago. Mahirap naman po na hindi po natin alam dito sa City Hall, CHO, kung ano po yung mga data na meron po kayo doon sa inyong mga birthing homes. Kaya po, we deemed it necessary na maipasa po itong regulation ng ating mga birthing homes within Santiago City. Para po siguro mas madali, kasi alam ko po, hindi po ang unang pagkakataon na nabasa ninyo ang draft ordinance. Kung meron po tayong gusto po sana idagdag, para po mas ma-plansyon po natin yung ordinansa,
ito po yung tamang pagkakataon under the committee chair's approval po. So yun po ang purpose ng ating ordinance. I-regulate yung mga birthing homes within the territorial jurisdiction of Santiago City. And another thing, Mr. Chair, ngayon po ay kasalukuyan nag-update ng mga comprehensive data ang ating CPTO sa lahat po ng aspeto ng ating lipunan, especially in Santiago City. So mahalaga po na ma-regulate po ang birthing centers in Santiago City para po yung mga data na ipoprovide po nila ay makakatulong po sa CHO para mag-refer sa sangguniang panglungsod kung ano po ang pangangailangan pa doon po sa area ng birthing homes o sa area po ng CHO. So yun lamang po, Mr. Chair. We have here, Mr. Chair, the presence of our city health officers para po mag-expound ng nasabi nating draft ordinance. Thank you, Councilor Rosalie. Any clarifications from the representative of our birthing? Mr. Chair, Yes. para po hindi po sayang ng oras, I would like to put on the record, nag-usap po kami ng CHO regarding the query last committee hearing dun po sa ating tanong kung ano pong pagkakaiba ng birthing homes sa lying-in and if we could provide description for the said terms. Under section 4 po tayo, nakalagay po kasi dito, definition of terms, may definition po tayo for birthing homes, may definition din po tayo for lying-in. Kanina po na pag-alaman ko po, alamanan, I've learned na ang birthing home po pala ay yung kanyang pinaka-medical term or yung parang kanilang official term at yung lying-in po ay layman's term. So basically po, synonymous po yung dalawang terms na yun. Kumuha na lang po ako ng isang definition na kukuha po dun sa dalawa. So I would like to move your honor to delete the definition of lying-in facility and its definitions. Ilalagay ko na lang po siya sa birthing home / lying-in facility since isa lang naman po siya. Another, Your Honor, I would like to amend the definition of the words birthing homes / lying-in facility to, ito po, a birthing center or birthing home or lying-in facility shall mean a publicly or privately owned facility, place, or institution constructed, renovated, leased, or otherwise established where non-emergency births are planned to occur away from the mother's usual residence following a documented period of prenatal care for a normal and complicated pregnancy. Kung okay lang po sa ating mga owners po ang nasabing definition, Your Honor, I would like to move for its amendment. Mr. Chair. Mr. Chair, bibigyan ko na lang po kayo ng kopya ng nasabing definition para po, bibigyan din naman po ang mga owners and operators ng nasabing polished or amended copy ng draft ordinance. So again, on the chair, are there any clarifications or questions from the representative of our birthing homes? Do you have any questions with regards to proposed ordinance? Mr. Chair? Yes. Our doctor from CHO a while ago was also suggesting, Your Honor, that we change the definition of the terms mortality, infant mortality. May we hear from our doctor, Your Honor, Dr. Do, for the definition? Yes. For our infant mortality rate, this is the number of infant deaths below 1 year of age per 1,000 births. The one state that the first rate that is medical infant births. So we just have to change below 1 year of age. Number of infant deaths below 1 year of age per 1,000 births. Are there any more amendments? Mr. Chair? Yes. For clarification po, on my part po, being the proponent, alam ko po may lumabas po na issue during the first committee hearing, if I'm not mistaken, yung tungkol po sa kanyang
bawal magbigay ng penalty, maximum 5,000 pesos. So hindi po tayo nag-exceed dun sa allowable na penalty po na pwede ibigay ng LGU kung sakali man po na mag-violate, may mag-violate po sa ating mga operators. So okay lang po yung amount po na nailagay natin dito, Your Honor. So, from the chair, okay lang po ba sa inyo na statement ng Councilor Siling na galing po sa opinion ng ating City Legal Office, or gusto niyo po personally na imbitahin po natin yung City Legal Office and then marinig po yung explanation? Under section 10 po, sabi ng bigas po natin. Section 10, it says here, penalty clause, any person, comma, pwede po natin itagdag, and or facility. This is from the proponent, Mr. Chair. Nais ko lang po sabihin, ito po ay under negotiation, kaya po tayo kakaroon ng committee hearing. Baka po meron po kayo gustong baguhin, lalo na po sa penalty po natin. Yes, ma'am. Ito na tanong namin i-clarify kung ano, section 10 number 4. This is not with the working mother, with the any basic valid reason for pwede lang ma-violate violation. Can we ask the City Health Office, ma'am, in regards to the question? So, we also naman, we can only accept patients na mayroong normal pregnancy throughout from first month to 9 months siya. So, pag alam natin naman may complicated yung cases, nire-refer na lang. So, kung wala namang problema o ano, at nag-refuse siguro tayo, yun yung ibig sabihin. Pero, alam naman natin na kung sino yung mga high risk na patients natin. So, hindi yung nire-refuse natin sila. Okay, nire-refer natin sa kaya facility. Yun hindi natin makakaya. Maybe that's the time na Pero na magamit na yung partner. Kasi every facility naman doktora, we have our partner obstetrician. yes. So, and we are all aware naman that if we identify any kahit na may complication, we need to refer and get the approval of our obstetrician kung gusto niyang i-monitor natin sa facility. Kasi if that the case naman na dadalhin sa hospital, magmo-monitor din sila. So, yung obstetrician kasi ay may trust doon sa owner ng facility or health provider doon sa facility, pinamo-monitor niya yung patient. Pero with the consent of the obstetrician. Ganun kasi yung so that's the use of our partner obstetrician, partner doctor. Kasi sa lahat po ng working facility, ni-required po kami ng PhilHealth, sir, na we have our own partner obstetrician, partner pediatrician, and referring hospital. May MOA po kami. Ganun po kasi yung So, yung pinaka-valid reason, kung walang valid reason naman na normal yung anak na refuse, siguro yun naman halimbawa, normal ang pregnancy, walang complications, yung walang ibang ni-refuse natin, yun may kasi alam naman ng ating mga owners, ma-identify naman nila mga sir yung ating mga high-risk patients. That's the time na meron, kahit po tayo sir dito sa City Health Office, may umawa din po tayo ng obstetrician, pediatrician, and hospital. So pag may nakikita rin po kami sir na so nire-record din po namin sa Mr. Chair, Yes. basic from the discussion, Your Honor, I rather suggest na palitan po natin yung person. Kasi nga po para natutulog siya ng
panganganak ng mga kasama ng mga kababaihan. So, pwede pinagalit na lang po natin ito, yung valid reason, kasi nga baka magkaroon pa kayo ng dahilan para magkaroon ng valid reason. Refuse. For refusal to admit working mothers in with uncomplicated pregnancy. Yun na lang po ang i-penalize natin. Kapag hindi po kayo tumanggap ng working mothers, pregnant mothers na dapat naman po ay tanggapin ninyo. Parang gano'n. Uncomplicated pregnancy is the right terms. I mean, are the right terms. Tama po ba? Tama po ba? Complicated. So again, for the record, slash po natin yung without any valid reason. Papalitan po natin for refusal. So it will be read as for refusal to admit working mothers with uncomplicated pregnancy. So okay po tayo doon. Yes, yes. Clarification, sir. How if the mother has complete the antenatal and all throughout her antenatal is normal, and then nung manganganak siya, like what happened to our birth center last week, may nanganak doon na may communicable disease. Tinanggihan daw, sabi niya, nagpunta doon City Hall at saka SAPH. Kasi meron po siyang chicken pox. Yun po ang ginamit namin dahil ano namin niya, nandun na. So, pinangat na namin. Siguro kung Yes, can we hear from the city office? Yes, chicken pox, alam naman natin na is very infectious disease, so hindi rin namin talaga pwede at our setup in our facility. So, hindi talaga namin pwede so kaya na-refer namin sa isang mas higher higher facility. Thinking natin syempre meron silang mga isolation. nagpunta daw po ng SIGH, hindi rin tinangkap. Nagpunta sa amin, parang hindi rin sana namin tatanggapin, mga anak namin. Kasi, although nung pumunta sa amin, hindi pa siya in favor. Nakita ko kasi it is Dr. Manalo for the patient. Pero during that time, the patient is not yet in favor. So, the reason why the patient came to our city office, kasi nga, yun nga, meron siyang chicken pox or so, na umaga, nagpa-check sa amin, but the patient is not yet in favor. So, parang inano namin na ma-refer sa higher facility para dun sa mga, kasi nga hindi naman prepared yung unlike kagaya rin sinusayo na hindi prepared for the holiday siya, so, sa 10 o'clock ng gabi po yun. umaga Sa na, umaga nandito. nagpa-check up lang siya, regular check up. Or, ayun, kasi di masok na chicken namin. Kahit na regular yung check-up niya, pag manganganak ng karoon ng reason naman Mr. Chair? Yes, Councilor Serene. Ang alam ko po ang doctors, nurses, midwives, meron po kayong code na sinubaan. Sa sitwasyon po na gano'n, are birthing centers allowed to refuse their client or patients na along the 9 months na inalagaan mo nila and all, biglang nagkaroon ng communicable disease, are they allowed to refuse? Ma'am, not yung refuse naman na words or ma'am. Then we have, there is a reason na nirefer namin yung patient. Hindi na namin alam kung anong nangyari sa hospital na Mr. Chair, may I continue? Yes po. Yun nga po, will the ordinance allow them to refuse such patient just in case na mangyari ulit sa kanila? yung may Yes. babae yung reason. Hindi po ba ang For referral siya na namin sa higher facility. So, hindi lang natin na bibili ng or unlike pag imminent delivery ma'am, yung nandiyan na talaga, wala akong magagawa. Another question, Mr. Chair. Are birthing homes equipped with a facility for isolation? No, we don't know. Yun nga po, to safeguard the rights of the operators and the owners of birthing homes. Kasi po dito, refusal to admit birthing mothers with uncomplicated pregnancy, baka po pwede na maglagay ng exception. Exception So,
shall be read as, for refusal to admit mothers with uncomplicated pregnancy, except for situations wherein the patient has, ano po yung mga sakit po na kailangan natin iwasan? Communicable diseases, yung mga detrimental to, yung mga nakahawa po. Ano po tawag po natin? Communicable diseases. Kasi yung communicable kasama contagious. Kasi we have ibang communicable naman na communicable diseases with contagious, communicable with contagious disease. Contagious lang. Communicable. Contagious. Kasi yung mga viral, ano natin is, So, from the chair, may I ask the CPL office, ano kung magandang definition na itulit natin ang mga in general, nasasakot na dun sa dalawa, sa contagious and communicable? Mas isolated contagious na. For refusal, so it will be read as for refusal to admit birthing mothers with an uncomplicated pregnancy, except for situations wherein the patient has contagious diseases. Contagious diseases? Hindi na ho communicable diseases, has contagious diseases na ho. Mr. Chair, Yes. siguro po pwede po tayo maglagay ng example dito sa contagious diseases na chicken promote po sa mga birthing mothers or mga pregnant women. Yung mga na-experience po ng ating mga birthing mothers, ano po yung mga yun? Chicken pox, measles. Yung may warts po. May warts po sa After delivery na lang po kasi syempre unless na check out before na-check up siya before nakita na mayroong warts siya. Kasi syempre mapupan sa baby. Mas probably hindi yung normal na baby. Whereas may sexually STD. mga warts. Kasi usually for Genital warts po. genital warts. So, Genital diseases. Ano naman po? Ano po yung mga diseases na STD, sexually transmitted diseases? general STI, in particular on that. Specific. specific na lang tayo siguro kasi we have other STIs naman na pwede natin i-handle. So, may precautions na. But then, for the genital warts, kasi hindi siya pwede sa Kung na-examine siya before. Mr. Chair, may I continue? Yes, Councilor Sili. Another one po, another observation, since pinrotektahan po natin yung karapatan, ay, okay lang po yun. Para sa mga purposes ko. Since pinrotektahan po natin yung rights ng owners, just in case na may magreklamo, pwede din po natin bigyan ng protection naman yung mga patients. Kasi po, di ba, if there's a penalties po tayo pag po nirefuse ninyo yung pregnant na nanay na mga anak, na may normal naman na kaso, no? Basta wala siya yung mga nasabi natin communicable diseases, dapat po, di po ba, trabaho po ninyo as medical individuals, i-refer po siya. Pwede po ba natin din ilagay, given that the patient was referred to a higher institution, medical institution? Yes po, may referral naman po kayo mga diba, sa higher institution. So, check naman po if you are going to violate the said. So, para rin po, wala rin po reklamo yung pasyente na wala naman po ginawa yung birthing center ni dahil lang po ni Kapitana. Bigla lang po ako hindi ko ako binigyan ng referral. Mga tipong gano'n po. Just in case, iwasan na po natin na magkaroon ng situation in the near future. So, pwede ko pong ilagay yun dito sa number 4. Given that the birthing home refers the said patient to a higher institution. Proper referral system. I would just want to make myself clear, hindi ko po sinasabi na gagawin po natin yun, ma'am, or may case na po tayo, just to prevent future situations na gano'n po. Ginagawa na po namin yun. Yes, ma'am. Opo. Sinasamaan ko namin actually. Yes, ma'am. Proper.
entertain any amendments from our representatives? There are cases that we cannot avoid. If the patient comes and this is already communicated, like in this, meron pang nangyari sa amin because during the time of that time from last August, yung pasyente daw po na magkaka sa barangay, it was found out that siya sa hypertension and she was advised to go to CSO to see Excuse me, physician. Secretary, this is Ngayon po yung pasyente hindi po pumunta sa sa CSO. Then, nag-progress po yung hypertension niya. Yung pasyente alam na niya na there is something unusual that is happening to herself. Kasi pag daw umiinom siya, parang siyang nagulunod. Nung araw po yan, bumabagyo. Dinaan po nung barangay at pumunta sa Barangay po. So, ready to be related. So, wala na pa akong time para i-refer pa. I attended the case. It's 34 to 35 weeks. And it is an IUP. Napatay ko sa loob. So, napaanak ko siya. Then, dinala ko na sa SIDS kasi pagkatao kailangan ng antibiotic dahil patay na mga pinabata sa loob. Yung mga kaso pang gano'n na hindi natin nakikibasan, masisisi pa po ba kung may kasi sa ulit ko. Bigla ko lang po namin na nandoon na po, lalabas na po, kita ko agad. Itasahan lang po namin. May panangang doon. Bakit mababalik tayo yung burden namin, kung ano yung pasyente, mga tayo, bata. Pero actually, talagang area sa pagkakit. O, maybe 2 days. Kasi tatlong araw ko lang po na pag uminom siya ng tubig, parang po lang lulog. Pero hindi pa rin siya pinapakit. O pumunta sa amin, nalaman na ng parang may tatlo, hindi na rin siya. So, nakatlo. Nagkakaroon ko namin set ko yung mga sitwasyon gano'n. Kasi yung mga ibang age mo po sa sabi ko na actually na tayo. Mr. Chair? Yes, proceed. Yes po. Hindi po, sa ganong situations po, na-discuss din po natin po dati. Siyempre po, hindi ko natin may iwasan na ilay naman po ni Lord na may mamamatay. Just in case po. Just in case. Kasi di naman po natin hawak yung buhay ng bawat pasyente ninyo. At tulad po nun, sa part of communication, may sakit po pala siya. So, nandun na. Tapos namatay po yung baby. Hindi po natin yung nilagay na non-compliance. Dito po, wala po siya dito sa ating ordinansa. Hindi po siya mapipenalize na sa ating ordinance. Hindi po natin nilagay dito na magiging responsible po kayo for the death of infants or mothers. Hindi po ganun yung ordinansa. So, hindi po nakalagay dito. Pero Mr. Presiding Officer, syempre, kaya nga po natin to inaayos is part of regulation is dapat alam ng mga owners and operators yung kanilang responsibility for the mother in that time. Kaya lang po talaga mga situations as explained last City Council na hindi maiiwasan yung mga birthing homeowners and operators. Katulad nga po yung sabi ni ma'am, hindi naman niya sinasadya, hindi wala siyang kasalanan na may sakit yung mother na mga anak na. So, lumatay po yung baby. So, Your Honor, inilinaw ko lang po, hindi po i-penalize ng ordinansa natin yung ganong act. Kaya lang syempre, we do not tolerate responsible birthday homes process or procedure. Kapag po gusto po sumagutin yung doctors? Yes, proceed your office. Yung case naman ni Ma'am, she did her part naman talaga, nag-respond siya because the situation, it is a imminent delivery. So talaga hindi mo pwedeng iwanan kasi kung i-refer mo, baka tuwing sa daan, lalabas din po yung anak. And at the same time, after the delivery, the patient was referred immediately to the higher facility because baka ilang araw na rin siguro namatay na. So the mother really needs antibiotics and of course yung hospitalization po. So I think hindi naman mape-penalize ng
kahit ka na yung baby, tapos nag-stay, tapos alam mo na hypertensive, tapos hindi na before, siguro doon yung magkakaroon tayo. Naging ano ko ba, naging issue, sabi nila may namatay na ba. Talagang sometimes, hindi natin maiwasan yung gano'n, biglang kahit dito sa amin, na nangyayari dito. So, you clarified now na? You clarified na? So, already planned na sa working with yan. Habang sinesearch po natin ordinance natin, ready mo kayo mag yan. Parang kayo mabay na ako. Parang kayo. Yes, Thank you. Gusto ko lang din yung malaman na in case na nagkaroon mo kami ng ganung pasyente, gaya po nung nangyari sa akin, na walk-in po siya, hindi po sa akin nagpapacheck up. Dumating po siya sa akin, grades po sumi yung bata, half body lang po yung bata ang nakalabas. Talagang wala na po kundi palabasin na po talaga yung baby. Ganun kaysa sa i-refer pa ko. Ngayon, pinapalabas ko po, nung kukuha ko siya ng death certificate, yun na nga ako na question sa inyo, sa CHO. Gumawa ko ako ng explanation na parang lumabas ko yata, sinisip pa ko ako na medyo kwanto yata sila. Kaya ako na ho ang mismong nagpunta, in-explain ko sa kanila, kasama ko yung father, na sila ho mismo ang nagsabi, na dinala sa akin, na talagang ginawan na lang ko namin ng paraan para lang hindi mo madamay pati yung mother. Kaya kasalanan, mapepe lang ihuga kami sa mga ganyan sitwasyon. Kasi marami hong nangyayari na walk-in po sa amin, gaya po uli yung isa, nagpapacheck up po yata dyan ho sa CHO. Ang in-advise po nila, kasi nakausap po yung anak ko, na in-advisean daw po yata magpa-ultrasound at sinabi po ninyo na breaks yata yung bata. Hindi po pinasin yung mother dahil wala po siyang pang-ultrasound. One day, pumunta ko sa akin, talagang umiiri na. Nung tingnan kong ganon, putok na ang baw niya. Talagang breaks talaga. Nirefer ko sa emergency. Umabot. Sa tricycle. Pero andun ako. Half body. Tsaka malaki po kasi yung baby. Sa tigas mo na ulo ng pasyente, hindi mo din namin maiwasan, sir, yung gano'n. Okay. Ganito, since parang na-update na parang may mga legal questions dito, we invite sir yung ating legal officer para ma-answer yung mga ganyan questions. Okay, tawag. I'm not a lawyer. However, kung sinasadya lang po ninyo yung action, saka lang po kayo mag-penalize ng batas. Yun po sa mga situations na sinabi po ninyo, normal po nahingan po tayo ng explanation dahil kayo po ang head ng inyong birthing centers. Pero pag napatunayan nyo po talaga na wala kayong action literally causing anything, any harm kung po sa pasyente ninyo, malamang po hindi na sasagutin ko lang po ulit, yung ordinance po kasi natin, more of regulation dun sa operation po ninyo. Hindi po dun sa, ano yung maaari. Pero ma'am, okay na rin na natanong nyo para po ma-inquire rin ni committee chairman po, Vinci, sa ating city legal office. Okay, sir. Kasi ma'am, hindi natin maiwasan na may pagkaganon, relatives na ho ako, baka pumunta ko sa inyo, magreklamo, alam ko naman yung pasyente ngayon. Yes, ma'am. Gumagawa lang sila ng paraan para may maisumbong lang. Yes, ma'am. Kaya pinaaabot lang ako na.
mataas Some yung mortality rate. So, konti lang po talaga yung cases na may namamatayan. So, hindi po talaga natin hawak yung buhay ng tao doon. Yung sa draft ordinance po kasi, Mr. Chair, another purpose is that last council po kasi nakita po natin, medyo sabay-sabay po yung pagdami. Hindi po pagdami, parang bigla pong dumami po sila yung mga birthing homes po natin. Para lang po yung ibang mga nagbabalak po na mag-apply for permit para po mag-operate ulit, magkaroon ng another birthing home dito sa Santiago City, meron na po rin susunod. At malalaman niya na dapat under po sa CHO somehow para makuha po natin yung data from yung birthing homes. That's another reason po kaya po natin ginawa ulit yung regulation. Ang ulitin ko lang po, ma'am, yung ating po draft ordinances, regulation, operation po natin. Doon po tayo sa technical side, yung pag-create po ninyo ng services and at the same time, business po ninyo doon sa inyong lugar. Form of service, ma'am. Kaya syempre meron kayong permit to operate, so it's more likely another form of business. Ma'am, may tanong ko lang po. Kung ang mga working home namin is under CXO, paano naman kami, gusto rin namin na na mag-a-under kami sa ninyo? Mr. Chair, Yes, Councilor. ma'am, hindi po under po kayo. Independent po kayo. Kaya lang meron lang po tayo nire-require dito na process. Like for instance, yung checking po ng mga permits ninyo, ma'am. Okay, siyempre, kailangan po ninyo yan i-review. So, kailangan po ma-update po natin ng CHO. Tapos, ma'am, hindi po ba regularly naman papasok po tayo ng report kung ilan po yung napaanak natin at yung mga services po ninyo. Hindi na po. I-update din po natin ng CHO, ma'am. Doon, parang under lang po ng umbrella, yung data po ninyo. Pero hindi po, data lang, ma'am. Hindi po yung operation ninyo. So, are you clarified with that, ma'am? Okay. Moving on, any other queries? Since, Yes, yes, ma'am. since kami naman po ay may mayor's permit po talaga, saka operate under the Bill Health Law, accredited po talaga kami sa Bill. Marami pa rin naman po na nanganganak po sa bahay, ma'am. Ako ba nakabiolate? Kasi minsan tinawag po ako, nakalabas na yung bata, nakalabas na yung placenta. Hindi nag-attend po ako sa kanya, pinat ko na lang yung court doon na sa bahay. Nakakabiolate ako, ma'am. Mr. Chair? Yes. Ang simple sagot ko ay hindi. Nakakabiolate po ng rule dito sa ating pinag-usapang ordinansa. Hindi po. Dahil po, labas po siya doon sa pinag-usapan natin na Emergency case. okay. Emergency case. Dito po sa ating ordinansa, you will get penalized doon po sa ginawa po ninyo. Ma'am? Anything else? Yes. Regulation po sa MDP 4 and 5, yung Millennium Development Goal, Opo. we are enhancing the maternal health and reducing the impact mortality rate. Ang pagsulpot po ng mga birthing home is para manganak ng mga mothers sa mga safe na lugar. Pero hanggang sa ngayon po, meron pa po namang mga hilot na nagpapaanak sa bahay. Are still allowing them to do the father? Can we hear a response from our city health office? Thank you, sir. So, Yes. this question is on data. We are not encouraging our helots to deliver po. Ang ano nga ginagawa namin ngayon, parang ina-encourage namin sila na magdala ng patient nila sa mga birthing homes. Ano na, dito sa amin, kung hindi dyan, baka sa mga private na birthing homes. So, parang may incentive, ano na lang na incentive para ma-encourage sila. Kasi talagang Para hindi mabawalan sila, sila. oo, para lang mabawalan sila na magpaanak sa bahay. Although meron pa rin pa isa-isa talaga, sir, na yun yung gusto rin pa rin namin so sinasabihan namin yung ating mga midwives, ating mga naka-assign sa mga barangay, na encourage nila lahat ng patients nila to deliver at the lying-in, birthing center. Ayaw po dito sa ating sa City Health Office, marami naman po mga lying-ins and sa hospital, actually. Thank you, Doctor. Siguro, from the chair, siguro it's about time na rin po na tayo, within the area na sasakupan natin, we should
should also encourage them. You should, kumbaga sabihin sa kanila, the difference of giving birth sa lying in, no? Sa ating mga birthing homes, not just because of business, pero yung the quality care given to the mothers. It is about time na disseminate din natin sa community natin. Dahil kung hindi na naman natin, iba-ibang barangay din naman pwede sasakupan po ninyo. So that's just from the chair. Anything else? Mr. Chair? Yes? Sa tingin ko po, medyo memorize na po natin kung ano yung sinasakupan ng mga sa aming draft ordinance. Technically po yung technical side ng po ng operation ng birthing center yung pinapropose po ng ordinansa. Alam ko naman po, memorize nyo po yung inyong mga roles sa inyong mga birthing homes. Kung meron po mong concern, Mr. Chair, kung wala na po, ipapasok na po ng ating committee chairman sa ating session, regular session, kung kailan niya po gusto ipasok. So wala na po tayo gusto i-add, Mr. Chair. Are there any other suggestions, clarifications? Para sa ganyan mo, may move na po natin na may pasa sa ating sanggunian yung draft ordinance na ito. Mr. Chair, Yes. kung okay na po. Okay na po tayo. Mr. Chair, baka po palitan niyo po sila ma'am ng isa-isa para po ma-signify kung okay po sa kanila yung ordinansa o hindi. Thank you for the suggestion. Mukhang ngimutong yata sila mata. Nakabutin lang mo yan. Okay, from USA Government Center, Mama Janicio, do you have any clarification on this matter? Questions? Siguro yung addition na lang lang yun. Yes. Birthing home must be clean at registered. Ano na kayo sa saan, bibigyan na rin ng license na yung The Ano okay, ito po yan, diba? Malakas na lang po. Yes. yung addition lang po siguro. Addition na po kasi ng license to operate from the DOH. DOH, ang nag-issue ng permit. ng permit. License to operate. Yan ang padugo. Yan ang padugo. Super. Under what section yung ma'am? Ito yung, nakita ko po kasi dito yung unrated po sa dito. No. Huwag po kayong mahilito dyan. Sabi ko nga po sa inyo. Iyan ko lang po yung Okay. dapat license by the DOH lang po ang Dapat licensed by the DOH dito. So dapat bukol sa DOH na. Yes. Yun po ang latest. Yun ang Bago latest. ang yes, Birthing homes in Santiago City should secure license to operate around that part of the town. Yes. Under section 5. Under section 5. To whichever section your honor it is most appropriate. Dalawang buwan ito sa DOH ma'am. Permit to construct from the DOH Manila and then license to operate dito sa DOH region. So you mean, ma'am, that's the standard operating procedure before having a business na birthing home? Yes. So are you clarified, madam? Okay na po? So may we hear from Vitas Birthing Home, Mama Ilagan? Any suggestions? Okay. Okay na. So South 23 Birthing Home, we have here Clarified ang office. clarified. Okay. Kapitana Tanas Birthing Home, Okay na po. okay na po? So
Problema namin. If there were questions, suggestions, Your Honor, regarding the draft ordinance, may I move, Your Honor, for the approval of the said draft ordinance, Your Honor, under committee hearing. It has been moved that this proposed ordinance be entertained in the under first reading sa ating Assembly of Congress of this coming session. Sa mula po sa inyong chairman, sa aming komitiba, maraming salamat po sa pagpunta. Kung may lakad pa po kayo, pwede na po kayong tumuloy. Kung gusto nyo pa pong makinig sa mga susunod pa pong mga agenda, ako lang po na kayo ay mag-stay. So muli po sa inyo pong lahat, maraming salamat. Yun po, paalala lang po muli na i-explain po natin sa ating mga minamahal na sinasakupan. Sabi ko nga po sa inyo kanina, hindi lang po dahil tayo may business na boarding home. Ipaalala po natin sa kanila yung quality care, no? Yung difference ng hilot sa pagbibigay ng kapanganakan sa inyong mga boarding homes. So muli, maraming salamat at magandang araw. Thank you. DOTS, Animal Bite Benefit and Primary Care Benefit of the Local Government Unit of San Sharon City. So, may we hear again from the proponent as to the nature and purpose of the measure at hand. Thank you, Mr. Chair. Rest assured po with amendments po yung ating earlier approved draft ordinance. Baka po, isipin mo, hindi na ba i-amend po natin, bibigyan na lang po ng copy. Moving on, Mr. Chair, I have the honor to present to you a draft legislative measure entitled A Resolution Separating the Trust Funds for Maternal Care Package and Newborn Care Package, TBTOTS, Annual Bite Benefit and Primary Care Benefit 1 of the Local Government Unit of Santiago City, Your Honor. Your Honor, nag-usap po kami ng ating City Health Officers. Ito po ay kailangan po ng Santiago City. Sa ngayon po, Your Honor, the current situation is that isang buo po siyang trust fund at hindi po natin alam kung magkano po ang balance per package. Ano po ang ibig sabihin sa per package? Kunyari po, if it's going to be, if the fund is for maternal care package or newborn care package, or it's for TB, or if it's for animal bite, or if it's for primary care benefit 1. So, nahihirapan po ang ating City Health Office na i-determine kung magkano po ang para doon sa mga packages. I-balance po nito. So, kailangan po nating i-separate, Your Honor. This is a resolution, Your Honor. Another, Your Honor, it is also a requirement. Nabanggit po ng ating City Health Officers na one time po tayo ay binisita ng PhilHealth authorities at nasabi na kailangan po natin ihiwalay yung trust fund. So, meron po tayong isang malaking trust fund, doon po pupunta lahat ng mga nasabing packages. Ang nangyayari po ay pag-check po ng ating mga City Health Officers yung balances ng bawat package ay hindi po nila ngayon malaman, hindi po nila balance yung nasabing pondo para dun sa bawat package. So, they are signifying na kailangan po natin i-separate yung nasabing trust funds for each package, Your Honor. We have here, Your Honor, the presence of our City Health Officers to explain further with regard to the said necessity para po i-separate yung trust funds. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Councilors. We proceed from the legal office. Kasi ako, hindi ko rin mag-gets ko eh. Please shed light. Thank you, sir. So, for our patients, so yung mga packages kasi na po yan, ating mga clients, patients, City Health Office, and Center. So, lahat yun, kung mayroong mga PhilHealth, may mga PhilHealth cards po sila. So, pag nagamit yun, so meron kasi bumabalik sa atin from the PhilHealth. So, yun nga sa Matuel, so yung nanganak, kung may PhilHealth card po yung nanganak, so wala nang kung yun, kung yun siya. Ganun din sa newborn stream po kasi siya.
siya. So, may PhilHealth, so wala rin yung payments ko doon. So, ang ginagawa ng PhilHealth, may bumabalik po sa atin. For the Bumabalik po na in a sense na amount of money. yes, sir. Money na pupunta sa ating LGU o facility, and at the same time, may napupunta ko sa staff. So, aside from yung sinabi ko ni Marcelo Sirin, aside from yung parang nababalance natin, kasi another reason is para maano natin may percentage of distribution po kasi yan. Pupunta ko sa LGU, may napupunta ko sa facility, at may napupunta ko sa personal. Para na-check po natin po paano. Kasi kung isang trust fund, ang hirap po siya i-monitor or i-check po yung So, from the chair, so this proposed legislative measure pertains to mga parang distribution yes. sa mga packages na to. Yes. Sige, continue. Meron. Kasi sir, meron kasing different percentage, kada package is they have different percentage of distribution for the facility or LGU and at the same time for the person. So one way na nakatrack natin o namomonitor yun kung nakaseparate po sa task balance. The chair declares immediate recess. Unit of Santiago City has opened a trust funds, plural po yun, funds, for the release of capitation fund from the Philippine Health Insurance Corporation. Ilan po ang inopen ng LGU ng Santiago Trust Fund? Natin. Isa lang po, no? One trust fund na PhilHealth accredited. PhilHealth, hindi po ba? Ilang trust fund po ang pinag-usapan natin dito? Isang malaki po yan, di ba? So, isa lang. So, tatanggalin po natin yung S. Parang parang i-separate na lang. Opo. Mr. Chair, may I move that we delete letter S from the word funds? Funds. Okay, okay. So it will be as first whereas the local government unit of Santiago City has opened a trust fund for the release of capitation fund from the Philippine Health Insurance Corporation. Thank you, Mr. Chair. Yes po. Trust fund, and then sabi ko dito sa ating second whereas there's a need to separate the trust fund accounts of the different packages. See, we will delete the letter S. No, Your Honor. Ito na po yung separated. Okay. Okay. Para po, Your Honor, meron po tayo isang trust fund. Ang gusto pong mangyari ng City Health Office ay magkaroon ng sub-accounts para po dun sa ating packages. Okay, sub-account. Ihinto pa lang po, Your Honor, para po pag tinignan po nila kunyari sa ledger nila ay nakalagay po doon kung ano po yung para dun sa mga packages. Okay. Ang problema po nila ngayon, hindi po nila ma-determine ng madali yung balances sa mga packages. So, okay na po tayo dito sa resolution to. There motion for the approval to send the ordinance, resolution. Thank you, Mr. Chair. Having no more queries, Your Honor, or any suggestions, may I move, Your Honor, for the approval of the said draft resolution with amendments, Your Honor. So, moving on, there's another draft resolution declaring the City Health Office. Punta na po kayo kung sana. Ma'am, thank you po. Thank you. Thank you. So, moving on, there's a draft resolution declaring the City Health Office, Santiago City Birthing Center of Santiago City as child-friendly. Child-friendly. So, may we hear again from the group proponent? Thank you, Mr. Chair. This is an option, Your Honor, to the dialogue with CHO, Your Honor. This is, according to them, Your Honor, requirement of the Department of Health para po tayo ay Requirement. license, Your Honor, license to
para sa license to operate, ng kailangan city health maging, office. Opo. kailangan maging child friendly. Kailangan po natin i-declare sa Sangguniang Luzon, kailangan po nila ng resolution na ito po ay child-friendly. After that, wala pa po ba tayong ano? Resolution declaring the City Health Office / its Redes or Diba, Santiago City Birthing Center, Santiago City as child-friendly. Your Honor, ako po, I would rather suggest being the proponent na Santiago City Birthing Center na lang Santiago City Bird. or City Health Office. And So what would be the best title for this? Mas siguro, mas maganda na isama na rin yung City Health Office as well as Birthing Center. Resolution declaring the City Health Office and / Santiago City Birthing Center of Santiago City as child friendly. Mr. Chair, Yes, Council. okay po ako doon. Kung yun po ang kailangan po natin para po sa ating accreditation, kung ilagay na lang po natin is N. Hindi po slash. Yung slash po kasi is or, hindi po ba? So kahit ano, City Health Office o City kaya Health Office Birthing and Center. Santiago City. So, ang papa-amend ko po ay gawin na lang po natin N. Hindi po or. Resolution declaring the City Health Office and Santiago City. Another amendment, Your Honor, on the first word as, it's read as, Santiago City is one of the child-friendly city in the Philippines. May I move, Your Honor, that we change the word city to cities, plural, Your Honor. Another concern, Your Honor. Yes. Kanina po, meron na po kami medyo, na una ng consultation ng City Health Officers po natin. Kasi po kailangan daw po ng Department of Health na may pangalan po ang ating working center. Tinanong po ni Ma'am Pami kung ano po ang talagang pangalan ng ating birthing center sa ating City Engineering's Office. Kasi po wala po atang pangalan. Kahit ako po, inaalala ko po kung may pangalan po. Ang alam ko lang po ay Santiago City Birthing Center. Wala pong specific na name. Ngunit lumabas po sa plano po ng City Engineering, kasi po meron pong blueprint si Ma'am Pami, na may pangalan po pala ang ating birthing center. Ang pangalan po doon sa kanilang plano ay Bagong Pag-asa Birthing Center. Bagong Pag-asa. Ay, kala ko no-name birthing center. Bagong Pag-asa Birthing Center. However, Your Honor, the problem is, wala pong legal basis yung pangalan. Tinatanong ko po kanina kay Ma'am Pami, wala po tayong na-enact sa City Council, kahit po yung past administration or past City Council, na sinasabi na ang pangalan po ng ating birthing center ay Bagong Pag-asa. Baka po kasi tanongin din sa regular session natin ng ating mga kasamahan kung saan po natin nakuha yung pangalan ng Bagong Pag-asa. May we ask, Your Honor, if you may, our City Engineering Office Representative, Engineer Poplero, Your Honor, kung saan po nila nakuha yung pangalan ng Bagong Pag-asa. So, si... Bali, pumunta sa po sa mismong prioritize ng bagong screen na nakalagay doon yung specific na bagong pag-asa. Kaya yun na lang po sinunod. Mr. Chair? Yes, proceed. Lagyan lang po natin on the record. Hindi po ba pwedeng ang pangalan na lang po ng ating birthing center ay Santiago City Birthing Center? In general. Para po hindi na, let's be realistic, hindi mapolitika, kahit sino umupo, hindi papalitan yung pangalan. Since it's Santiago City Birthing Center. O kinakailangan po ba, according sa DOH, na lagyan po natin ng pangalan talaga? So, kailangan talaga ng DOH. Yes, sir. One of the requirements again for the LTO. Is it enough na it will be named as Santiago City Birthing Center? So, sino ang pwedeng makasagot nito? As of now, hindi ko po masasagot yung pagkakuha na yan, sir. So, we have to consult source Dr. Mala or the other station office. Paano po yun?
Honor, in as much as I'd like to move for the deferment, ang problema lang naman po natin dito is yung pangalan. Kung masasabi naman po ni Dr. Manalo na okay na po ang Santiago City, wala naman po kaso dun sa resolution. And besides, Your Honor, it's just a resolution. Kailangan na po talaga nila sa DOH for the accreditation of our city health office. Just in case, Your Honor, na kailangan po natin pagpilitan na bago pag-asa. Ready naman na po, Your Honor, to answer with city health office na bago pag-asa yung pangalan ng ating city council. Hindi po ba mas madali, Your Honor, if ito na lang natin sa session unfinished business dito sa committee? Kasi we still have to wait for another week dito po natin sa committee. With Your Honor, can I move for the approval of the said draft resolution with amendments? And pending na lang po siguro yung title. Title na lang po ang problema natin. May I ask Your Honor, request our city engineer kung saan po na kung ba yung bagong pag-asa na pangalan. Yes, po. So moving on, last on our agenda is another draft resolution expressing commitment of the local government unit of Santiago City to completely support the Santiago City Birthing Center or the Bagong Pag-asa Birthing Center in its entire endeavor. On the resolution na in-express ang commitment natin sa ating birthing center. So this whole certificate. Your Honor, I suggested a while ago na bibigyan na lang po tayo ng kopya para po mai-include sa ating draft resolution under the third whereas, Your Honor, kung ano po yung mga facilities na readily available and existing sa ating birthing center para po mailagay. Just in case po na matanong sa session at para po maging detailed and specific po tayo sa ating resolution. So we will include those facilities. Yes, Your Honor. Your Honor, same observation, ginamit po ang Santiago City Birthing Center. So kung ano po ang totoong gagamitin natin, palitan na lang po natin, Your Honor. Yes. Sa session natin. During the session. Okay. So Your Honor, yes. lastly, baka po pwedeng i-request sa ating CHO officials, baka po ma'am pwede na lang Santiago City Birthing Center. Since wala po ba sila ng ating engineering, Engineer Tocarbo, sa bagong pag-asa, parang baka po mas madadalian po tayo na Santiago City po ang gamitin na pangalan. Kasi kung mag-propose po ng another name for the birthing center, iko-contest pa po yan. So gagawa na naman ng another legislative measure declaring yung pangalan po yan. Since wala naman po ang gagamit ng Santiago City Birthing Center, lahat po sila private mga pangalan. Okay, so we'll try to ask them kung okay na po yung main line or kailangan specific. Hindi ko ma-specific yun na. Specific. Yes, Charles. Santiago. Yes po, Santiago City na lang. Questions and suggestions, Your Honor. I respectfully move for the approval of this draft resolution with the amendments, Your Honor. Thank you. So muli, sabi ko nga engineer, bakit ko na lang, check na lang. Doktora, Japami, Pwedinoy, sa iyo lahat. Thank you sa pagpunta. Wala naman din